makikita ito ng lahat ng tao. Tayo po ay manalangin. Maraming walang hanggang Diyos, sa panahon ito ay pagdiriwang ng pagdataan. Lumalapit kami sa sapsaban ng lahat ng panahon. Bumili na kami ang kalooban ng Espiritu upang makita, masamba at ipapayag sa iba na ikaw ay darating. Habang kami ay nagpapatuloy sa talakbayin ng buhay, mahayo kami ng may nabagong kaisipan, ang palakas ng Espiritu at puso na puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. O Diyos ng katotohanan, nagpapasalamat kami sa iyong regalo na sumas sa lahat sa bawat pagkakataong nakakamangha at makapangyarihan na kung saan ang kapayapaan ay mananahan sa iyong mga anak. Kami ay nananalangin, aming Panginoong Jesucristo ng Bethlehem. Amen. Amen.
Sinusundihan ng aming pamilya ang kandilan ito upang alanay kami na ang Diyos ay ipinagkaloob si Jesus upang bigyan tayo ng pag-asa para sa kapayapaan na sa sandali ng katahimikan ay aking kilalanin sa harap ng Diyos ang anumang kahinaan at pagkukulang na ating nagawa sa harapan niya at ng ating kapwa. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta, "Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ipapadala ko ang aking mensahero. Mauna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon ay inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo na masasagawa ng aking kasundutan. Pero sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Lilinisin niya ang mga paring bibita tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat sila magandog sa Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Diyos, hindi lamang upang ipagdiwang ang pagdatal, higit sa lahat ay ang maintindihan at nakita ang aming pangalian sa aming nagawa sa bawat isa. Sa pagdiriwang na ito ng International Human Rights Sunday, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba sapagkat kami man ay nagdisanhi ng hindi pagkakapantay-pantay sa aming kapwa-tao. Sa pagkabigo ay paranas ang hindi nagtatangi at mapagmahal na komunidad. Sa pagkakawatak-watak bilang iyong mga anak na tinawag sa pagtatatag ng makahulugan, sagana at kasiyasiyang buhay. Sa pagkabigo na makilala ang tama sa mali na nagiging hadlang sa pagkakapantay-pantay. Sa
pagkabigo ay hatid ng kalayaan at magbukas ng mga pagkakataon ng pag-uusap o dialogo para sa pagresolba ng mga hidwaan. Patawarin ang pag-iisaan ng pagkabuo at dalhin ang katapunan at kapayapaan sa lahat. Sa pagkabigo ng protektahan ng kabanalan at dignidad ng buhay. Patawarin ang pag-iisaan ng pagkabuo at dalhin ang katapunan at kapayapaan sa lahat. Tayong lahat bilang Kristiyano, kami man ay nakatulog sa iyo na nagdudulot sa amin ng pagkawalay at kalupugan. Bumalik tayo sa Diyos at sa disiplina ng kanyang kapag-awan at dulot ng kapayapaan. Lumapit tayo sa Kanya sa Espiritu na magpapakumbaba at ipahayag ang ating mga sala at kahilingan. Mga kapatid, kay Kristo ang habag ng Diyos ay mula sa walang hanggan tungo sa walang hanggan. Ipahayag ang mabuting balita sa Panginoong Hesus, tayo ay pinatawad. Ang kapayapaan at katarungan ng Diyos ang magtagumpay sa ating mga puso. Salamat sa Diyos. Atin pong ipahayag ang ating pagkakaisa. Na tayo po magbagyan ng kapayapaan na maginawit ang ito ang araw ang isasayin. The Lord has made, and the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The Lord has ito ang araw ng Diyos, tayo masaya at purihin siya, Lord, ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya, ito ang araw na gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Nabago natin ang Panginoon. Ating pong awitan ang mga birthday celebrants this December. Si kapatid na Tomas Leonero sa
Gonzalez Papale sa 18. Pastor Joseph Marcos, Sis Bing Burinaga sa December 20. Sa December 25, si Brother Joseph Canivan. December 30, si Sis Maykalaita Garcia at saka sa 31 naman si Sis Mary Joy Opa. In behalf of Elder Loida, our committee chair, para po sa ating Christmas kantata, pinapaalalahanan po namin kayo na yung may mga tickets po sa atin, sana po ay submit na kung may mga payments na po tayo. Dahil lalapit na po ang ating Christmas kantata sa December 14. So maalala lang po, at tayo po'y nagpapasalamat dahil may mga ilan po na tumulong sa atin, including po sa mga kaibigan po natin sa City Hall at sa Senate. Maraming salamat po sa kanilang mga suporta. At of course, sa ating po namang council, because of the Advent season at marami po tayong gawain sa choir at iba't ibang organizations sa kababaihan, i-report ko na din po, asa si Sister Venus, wala pa. In behalf of Sister Venus, i-report ko na din po na kababaihan po naman ay nag-practice kami ng aming sayaw para sa, ano yung bigyan? Sa December 21, Christmas party po o fellowship po ng kababaihan sa Sabang. Buti nandito Sister Vivian sa tabi ko. Magkasama po kami ni Sister Vivian at si kapatid na Venus kahapon at nag-practice po kami ng sayaw. Kaya manalangin po ninyo kasi may premyo yun, di ba Vivian? O, na sana manalo ang grupo po natin. Thank you. At of course, salamat po dahil ang mga koro natin ay matyaga pong in behalf of Elder Ime, no, na ating pong choir president, tayo po yung nagpapasalamat dahil lalo na sa ating mga kapatid na guest singers, no? Sina Brother Danny Digan, ang mag-asawang Digan, ang ating choir conductor, at marami pa po iba. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat, yung ating mga choir members. Kasi nagbibigay po ng panahon. Biruin nyo, hindi lang Sabado at Linggo. Meron pa po kaming Huwebes ng gabi. Kaya, panalangin po natin na maging maayos. And we are all excited dahil malapit na ang Christmas kantata natin. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat.
Nais ko lang ipaalala sa BC Manong Kalalakihan. Ay tayo po, hindi tayo makakadali siguro sa fellowship sa BCM sa Sabado. Dahil natapat din yung Christmas fellowship sa UCM, GCMC, natapat din sa ating Christmas kantata. Kaya nag-usap na ako doon na sorry po, di kami makaka-attindi po sa Christmas fellowship sa UCM. Dahil natapat din sa para sa pizza. Mas pinalagaan ko ang natin dito, activity. Diba? Kasi kung umatin kami, bagay, kung gusto, makakating kasi lang hindi tuwid talaga kasi busy tayo dito eh. Ano naman ito yun, magkamalas Diyos lang siguro yun, isang fellowship lang. Kaya kung inisip ko, kung umatin tayo, makabagay sa oras. Kaya pinano ko na lang na hindi kami maka-atin talaga. At nagano naman sila, nag-rest pa na sige, okay lang yun. Dahil mas importante talaga yung gawain nyo sa umatin ko. Yun ang sabi naman nila. Kaya yun, maraming salamat sa puso nila para sa atin. Naiintindihan naman tayo. Maraming salamat po. Bila po. Yan, mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Good morning! Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sumapit na tayo sa ikalawang linggo sa buwan ng Disyembre. Tayo po ay nagdiriwang ng ikalawang linggo ng pagtatal o second Sunday of Advent. Noong nakarang linggo po ay ating pinapapasalamat ang Ignacio family sa kanilang pagsisindi ng kandila. Of course, yung nag-donate po ng ating bulaklak. At ganoon din ang Destin family na nagsindi po ng second candle sa araw na ito. At ang liturhiya po natin ginagamit ay binahagi po ito ni Pastor Elaine Grace Salem mula po sa UCCP West Central Luzon. Ano? So ito po ay unified liturgy natin. So thank you kapatid Pastor Elaine sa iyong share sa ating pong liturgy sa ating pananambahan. No? For your acknowledgement po. At yan din po, pinapaalala natin ang mga kapatid natin na mangunguna po sa susunod na linggo. Meron po tayong mga families in charge for our third Sunday of Advent po. Ang ating December 15 po ito, no? Ikatlong linggo ng pagdatal. Sisigyan po natin ang kandila ng kagalaan o Candle of Joy. So, ang ating po patnugot, ang ating kapatid na Thea, May Pidosyo, ang tagapagsalita po ninyong lingkod, at ang pamilya tagapagsindi po ng kandila, ang Retanya family. So, reminder lang po sa ating mga tagapanguna next Sunday. At itong araw na lang po ay atin na pagdiriwang ang ating Christmas kantata. So, unang-una po, ano po ang ating kailangan gawin? Ipanalangin po natin ito. Napakalaki po na magagawa ng panalangin para po maging matagumpay ang naturang gawain. Pangalawa po, ang inyong presensya. Ano po, ang pagdalo po ng ating mga immediate church members ay napakalaking bagay po para maging matagumpay ang isang activity. Hindi lang po nasusukat sa makukuha natin sa labi o financial income ang magiging tagumpay ng isang activity, kundi kung paano ninyo sinuportahan sa pamamagitan ng inyong pagdalo. No? Yan ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang gawain. So, ang aking pong kahilingan para sa ating mga kapatiran, sa mga nanonood dyan, at sa bawat isang nito, dumalo po tayo sa darating po na Sabado, December 14, alas 5 po ng hapon. No? Upang ating sama-sama may pagdiwang ang nalalapit na Kapaskuhan sa pamamagitan po ng ating kantata. Noong kahapon po, ang inyong lingkod kasama ang mga manggagawa ng ating konferensya ay dumalo sa taunang Christmas Fellowship ng
United Church Workers Organization. Ano po? So, ginanap po ito sa PCU Auditorium. At masaya naman po ang lahat ng ating mga manggagawa dahil nag-Merry ang Pasko. Hindi lang po yun, kundi atin pong napagtibay na sa mga panahon ito ay hindi lang po nasusukat sa mga material na bagay ang ating pagdiriwang ng Pasko, kundi sa kung paano nag-uugnay ang bawat isa. No? So, salamat po sa Panginoon at naging maayos po ang nagtulang gawain. So, paalala po sa ating mga tagapanguna, muli sa ating Sunday school yun. Thank you sa ating mga sumasagot teachers. Pero doon po sa mga designated na mga tagapagturo, paalala lang din po, para hindi ko nakukompromiso din ang ating mga guro at nakakapag-prepare ng mabuti. So, reminder din po sa ating mga simbang gabi, participants. Okay, ito po, paalala po sa inyo, December 16, December 20 po pala, sorry, ang ating kapatid na Tom Enero ang patnubat. Sa unang gabi po ito. At ang nagpagsalita po ang kapatid na Grace Ignacio. At ang snack in charge ang ating UCM. Okay, So, take note po yan, mga kapatid, December 20. Bagay mahaba pa, matagal pa naman to, pero paulit-ulit po natin itong i-remind sa bawat isa. Okay po? Sige. At napapasalamat po tayo, hindi po pala natin i-announce last Sunday na nanganak na po ang ating kapatid na Micah. At siya po ay nakauwi na sa kanilang tahanan na maayos at ligtas. So, salamat po sa ating Panginoon. Anong pangalan mo rin? Aiden? Okay. So, salamat sa Panginoon sa answered prayer. And patuloy din natin pinapadala naman si kapatid na Perlin, na nawa ay maging maayos at ligtas sa kanyang nilalapit na kapanganakan. So, tayo rin po ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy po na pag-iingat niya sa bawat isa. At nawa po ay nawa yung maging mabunga po itong buong buwan ng Disyembre sa ating pong paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan. At pag-making po na sinabi ng ating Council Chair, nagpapasalamat po tayo in advance, unang-una sa ating Panginoon, sa kanyang paggabay at presensya sa ating mga choir members, na talaga namang puspos ng banal na spirito para magkaroon ng inspirasyon na maghanda para po sa nalalapit na Christmas kantata. At yun din po yung ating mga katuwang sa iba't ibang pamamaraan, sa mga financial partners po natin, nawa po ipagpalaya kayo ng ating Panginoon. Kung medyo kinakabahan pa tayo na wala pa dumarating, manalig po tayo sa Diyos. Na darating ang mga pagpapala niya. At ating masusurpass itong mga challenges na ito. Thirdly, kung meron na mga challenges din tayo dinakaharap sa ating boses, pwede na tayong minum sa labat. Ayan. Para mag-prepare na po tayo this week. At iwasan na po natin magpuyat. Ayan, medyo nakakabawas ng boses. Tapos, uminom po tayo ng maraming tubig. Pwede rin namang Bactidol kung may extra budget po tayo. Para makir po yung ating throat. Ayan. And of course, ang ating pong mga panalangin. Okay. So, mamaya po, after ng ating service, meron pa pong choir practice. And then, meron pa pong final rehearsal sa darating na Webes. And, ang all time po ng ating choir and the rest, sa Sabado, anong oras po ba? 5 o'clock ng hapon. Pero alam ko, earlier, dapat nandito na tayo, 2 or 3. 1 o'clock, nandito na po tayo, para maging relax lang po ang bawat isa at maisa-ayos po natin ang lahat-lahat. So, sama niyo po kami muli sa ating panalangin. And of course, ang ating tech group, maraming salamat din po sa inyong effort, at sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta po sa gawain nito. Pagpalaito kayo ng ating Panginoon. Sige po, meron pa po tayong mga nakalimutan pa mga pabalita. Kung wala na po ay lumapit sa Diyos sa diwa ng panalangin. Tayo po ay manalangin.
O Diyos ng kapayapaan, kami po ay buong puso at buong kapaumbabang lumalapit sa oras na ito. Kanina ay aming sindihan ang ikalawang kandila na nagbibigay kahulugan sa salitang kapayapaan. Tunay nga, Panginoon, na ang nahas ninyo sa bawat isa ay aming damhin at maranasan ang tunay at ganap na kapayapaan. Sapagkat kayo ang prinsipe ng kapayapaan. Kayo ang Diyos na nagnanais na magkaroon kami ng kapayapaan sa aming kalagayan. Panginoon, tunay na sa aming paligid, sa aming personal na buhay, sa aming gawain at ministeryo, nakakaranas po kami ng iba't ibang forma ng kawalan ng kapayapaan. Maaaring ang mga pag-aalala, ang mga bagay na nagdudulot upang kami magkaroon ng mga alalahanin at iba pang mga pamamaraan, O Diyos, na kami ay pansamantalang hindi nakakaranas ng kapayapaan ay nararanasan ang bawat isa sa amin sa mga sandali. Panginoon, payapain niyo po ang aming mga kaisipan, payapain niyo po ang aming mga damdamin, na kami ay nasa inyong piling sa lahat ng oras at panahon at naroon ang katiyakan na kami inyong sasamahan at iingatan anuman ang aming sabihin sa buhay. Ang kapayapaan, Panginoon, na inyong dulot ay hindi lamang pansamantala, kundi ito ay pangmatagalan. Kung kaya, Panginoon, hayaan ninyo na kayo ay pumasok sa aming mga buhay sa oras na ito. At inaanyayahan mo rin namin kayo, Panginoon, na manahan sa aming kalagitnaan upang may pahayag na kayo ang Diyos ng kapayapaan namin kinikilala at sinasamba sa mga oras na ito. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kakulangan at kahinaan sa nakalipas na mga araw at panahon. Maging tuman ay sa isip, sa salita at sa gawa. Sa mga panahon na kami pansamantalang tumalikod sa inyo. At kami ay tumahak ng landas na maaaring nakapapahamak sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang inyong pag-ibig ay wagas at hindi nagmamaling. Ganun din ang inyong pagpapatawad. Nawa, ito ay aming kapnin at kaphin sa mga oras nito, Panginoon. Ang inyong banal na dugo ang patuloy na dumaloy at bumuhos sa bawat isa sa amin upang aming madama ang inyong presensya, Panginoon, at tanggapin ang kaligtasan na nagmumula lamang sa inyo, ang pagpapatawad na nagmumula lamang sa inyo, ang pang-unawa at pagtanggap na nagmumula lamang sa inyo. Panginoon, amin pong ikinataas sa inyong pangalan ang nalalapit na Christmas kantata ng inyong iglesia sa dakot ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak at lingkod na patuloy na nag-aalay ng kanilang panahon, oras at talento upang maging posible ang gawain ito. Sa inyong mga anak at lingkod na inyong tinasangkapan at kakasangkapanin pa upang maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, kung meron lang mga hadlang na nagiging salik sa mga oras ito, sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihang pangalan, Panginoon, ay binabasag namin ito upang magkaroon kami ng maayos na pagpupuklod at ugnayan sa bawat isa. Ano man ang mga pag-alam at pagdududa na aming nararamdaman, ay amin din pinataas sa inyong pangalan, O Diyos, at sa inyong dakilang makapangyarihang pangalan, ay igawag ninyo ang pag-asa at katiyakan na magiging makagumpay ang gawain ito sapagkat ito ay para sa inyo, pag-aalay at pagpapalaga para sa inyo, O aming Diyos. Kung meron man mga pagkakataon na kami ay nalulukuban ng mga bigati, galit at puwat sa aming mga puso, Panginoon, muli namin tinataas sa inyong pangalan ng bawat isa sa amin upang tanggapin ang tunay at wagas na pag-ibig na mula sa iyo. At kami, O Diyos, ay maging daan
ng pakikipagkasundo sa isa't isa at kami maging daan ng pagtutulungan bilang isang komunidad at bilang isang iglesia. Panginoon, pangunahin niyo rin po ang aming choir conductor na Indian Jeffrey Ramirez, ang aming kapatid na Esther Cortez, ang aming mga choir members, Panginoon, ang aming committee chair, ang aming tech group, at ang lahat na magiging bahagi ng gawain ito, Panginoon, itinataas namin sa inyong pangalan sa mga oras na ito. At namin, Panginoon, na kapag kami ay nagtalaga ng mga gawain na umukol sa inyo, ito ay magiging mabunga at magiging matagumpay sapagkat ang lahat ng ito ay hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Panginoon, pagbuklodin niyo po kami sa oras nito at muli damihin namin ang pag-ibig na mula sa inyo. Inaalala namin ang Diyos at ipinapapasalamat ang mga kapatid namin na nakaranas ng inyong pag-iingat at ng inyong paggawain. Salamat po sa matagumpay na panganak ng aming kapatid ng Mike. Sa inyong pag-iingat sa kanyang anak, sa mga doktor at nurses na inyong pinasakapan upang mailuwal ng maayos at ligtas ang kanyang anak. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyong mga provisyon, sa inyong pagbibigay at pagdudulot ng mga pangangailangan ng inyong mga anak dito. Salamat sa inyo. At aming ipatuloy na tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang aming kapatid na Fernie. Samahan po siya at ingatan at patuloy na lukuban o Diyos ng inyong pagmamahal hanggang sa mailuwal niya ng maluwalhati ang kanyang sanwal. Salamat din po sa presensya ng kanyang ama na kapiling niya sa oras nito at sa pag-iingat, Panginoon, sa kanyang asawa na darating sa susunod na mga araw. Ingatan po siya, Panginoon, at lukuban din ng inyong mga Espiritu. Sa bawat isa, Panginoon, na nakaranas ng karamdaman sa mga oras nito, kaya hindi tinataas sa inyong pangalan. Dapat nila, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan ng mula namin sa iyo. Ang kagalingan sa inyong pangalan ay nagkakaroon ng katuparan. Ang mga misakit ay nagkakaroon ng kabuuan. At ang bawat isa sa amin ay nagpapalumbalik sa iyo. Panginoon, ganun din ang aming bayan, lalo din ang aming bansa, nakakaranas ng krisis sa aming politika. Maging sa aming pamanuan, kayo, Panginoon, ang mangulat mangusap sa aming bayan sa mga oras na ito. Ganun din, sa patuloy namin na pagpapatotoo at pagnanais na may bahagi ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Samahan gabayan niyo po kami, Panginoon. At agnayin namin ang pag-asa na nagmumula namin sa inyo. Ito po ang aming pagsama po na namin nang may pasasalamat at pagkilala sa inyo. Ito po ay aming tinatala sa tanging pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Filipos, Kabanata 1, versikulo 3 hanggang 11.
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos na tuwing maalaala ko kayo, humihiling ako sa Diyos na may galak para sa inyong lahat. Sa tuwing dumadalangin ako, ito ay dahil sa inyong pakikipag-isa sa Ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Lubos kang nakakatiyak sa bagay na ito na siya na nagsisimula na mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Matuwid lamang na maging ganito ang aking kaisipan sa inyong lahat sapagkat kayo ay nasa puso ko. Kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa pagkakatanikala, sa pagtatanggol at sa pagpapatunay na totoo ang Ebanghelyo. Ito ay sapagkat ang Diyos ang aking saksi kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat na tulad ng pagmamalasakit na mayroon si Jesucristo. Ito ang aking panalangin na ang inyong pag-ibig ay lalong-lalo pang sumasgana sa kaalaman at sa lahat ng pagkaunawa. Dalangin ko rin na mapili ninyo ang mga bagay na pinakababuti upang kayo ay maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. At upang kayo ay mapuspos ng mga bunga at katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluhati at sa ikapupuri ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Siya ay nagbangon sa isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa bangkay David, ang kaniyang lingkod. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat lumaki siya ang Diyos ng kanyang mga tao. Ito ay ayon sa kanyang sinabi sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng pasimula. Kaniyang sinabi na tayo ay liligtas mula sa ating mga kaaway, gayon din mula sa kamay ng lahat ng mga napupuot sa atin. Lalahanin niyo ang kadaldahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat lumaki siya ang Diyos ng kanyang mga tao. Ito ay upang tuparin ang kaniyang kahabagan sa ating mga magulang at alalahanin ang kaniyang banal na tipan. Ito ang panunumpa sa kaniyang pinumpaan sa ating amang si Abraham na ibibigay sa atin. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat lumaki siya ang Diyos ng kanyang mga tao. Ginawa niya ito upang tayo ay maglingkod sa Kanya nang walang takot pagkatapos niya tayong iligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway. Tayo ay maglilingkod sa kabanalan at katwiran sa harapan niya habang tayo ay nabubuhay. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat lumaki siya ang Diyos ng kanyang mga tao. Ikaw, maliliit na bata, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang sapagkat yayaon ka sa harapan ng Panginoon upang ihanda ang kaniyang mga daan. Ikaw ay yayaon upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kaniyang mga tao para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, Ito ay pamamagitan ng pusong kakabagay ng ating Diyos, kung saan ang pagkakaway mula sa kataasan ay dumating sa atin. Ito ay upang maniwala sa mga napupo sa kaniliman at sa kanilang mga kagayan at upang pagbabayan ang ating mga paa sa daan ng mapayapaan. ang salita ng Diyos. Salamat sa Kanya. Manalili po tayong nakatayo sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 3, versikulo 1 hanggang 6. The Gospel of Luke, chapter 3, verses 1 to 6.
Sa 11 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, ang gobernador sa Judea ay si Poncio Pilato. Ang tetrarca sa Galilea ay si Herodes. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Felipe ay punong tagapamahala sa Iturea at sa lalawigan ng Traconite. Si Lucenias ay punong tagapamahala sa Abilinia. Ang mga pinakapunong saserdote ay sina Anas at Caifás. Sa panahon yon, ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan na nasa ilang. Si Juan ay anak ni Zacarias. Siya ay pumunta sa lahat ng lupain sa palibot ng Jordan. Ipinangangaral niya ang bautismo ng pagsisisi para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa aklat ng mga salita ni Isaías, ang propeta ay ganito ang nasusulat, may tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, at ang baka ng bawat bangin at papatagin ng bawat bundok at burol. Ang mga liku-liko ay tutuwirin at mga bako-bako ay papantayin. Makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Salamat po, kapatid Andrea. Nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos sa panibagong buhay na Kanyang pinatalob sa atin upang tayo po ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa Kanyang dakilang pangalan. Ang araw po ito ay aming pinagdiriwang bilang linggo o ikalawang linggo ng Adbyento o ikalawang linggo ng Pagkatal. Kasabay din po ang pagdiriwang ng linggo ng Pandaigdigang Karapatang Pantao o International Human Rights Sunday. Ang ating mga kapatid na mga NGO workers at iba pang mga human rights workers ay ating din po patuloy sinasama sa panalangin sapagkat marami pa rin po sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng paglabag sa kanilang mga karapatang mga tao. Ganun din po sa ating liturhiya mamaya ay atin naman pong babasahin ng tugunan ang artikulong ito upang mapaunawa po natin at ma-review at ma-refresh ang kahalagahan at kahulugan nito. Higit pa po sa tinatawag nating batas, ang pagdiriwang ng karapatang pantao ay pagkilala na tayong lahat ay nilikha sa wangis ng Diyos. Na tayong lahat ay merong dignidad at meron pong kahalagahan, merong importansya na dapat pong pahalagahan ng bawat isa sa atin. Simple lang po ang kahulugan ng pagdiriwang nito. Ang pagkilala sa ating kapwa na siya ay mahalaga sa tulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. At kung paano natin minamahal ang ating mga sarili, ganoon din minamahal natin ang ating kapwa. Ganoon ang kahulugan ng pagkilala sa karapatang mga tao. At ganoon din po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang panahon ito ay maraming mga talata ang ating pinagnilayan. Lalo higit po sa aklat ni Propeta Isaías kung ano ang kahulugan ng paghahanda. At ang nakarang linggo po ay ating pinagnilayan na isa po sa kahalagahan ng paghahanda sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon ay ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Ang ating pagsisisi at pagsasabi na tatalikuran na natin ang ating mga maling gawin at muli natin ibibigay ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos upang magkaroon ng panibagong kahulugan sa Kanyang harapan. So umaga po ito ay ating binasa ang talata mula po sa Ebanghelyo ni Lucas. At ito po
ay nagpapaalala sa atin ng talata na sinabi ni Propeta Isaías sa Isaiah chapter 40. In fact, ito po ay ating pinagnilayan na sa ating home Bible study doon kina Nanay Sandra. No? Yung kahulugan na tinatawag natin pagbabalik loob sa Diyos. So, bakit gusto kong bigyan ng pansin sa umagang ito? Ang ganitong kataga. May tinig na sumisigaw sa ilang. May tinig na sumisigaw sa ilang. Meron pong boses. Pag sinabi mo natin tinig ng kapatid, may mga biniyayaan talaga ng magagandang tinig. May po mga announcers, no? Sino po dito nakakalala kay Ray Lanit? Buhay pa ba si Ray Lanit? Parang ginawa na rin nila. Buhay pa ba? Sino ho yung mabagal magbasa at magsalita? Hindi. Kuya Cesar. O, diba? Sa mga kababaihan, sino po naalala ninyo ng mga radio announcers? O kami sa TV? Ayan. Bella. Si Inday Pagitay, naalala niyo rin po? Ayan. May mga unique voices po yan, mga kapatid. Na kapag narinig ninyo, siya ang talagang tatatak sa inyo. Mula noon hanggang ngayon. Alam niyo po, ang isang baby pala, no? Ang isang sanggol, mas nare-recognize niya ang kanyang magulang o yung nag-aalaga sa kanya sa pamamagitan ng boses. At totoo din naman yan. Lalo ikit sa mga nanay. Ano? Dati po kasi mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng nanay mo, isang sut-sut lang. Maski nasa, halimbawa na dito ka sa church, nandun ka sa Ebenezer, maririnig mo yung sut-sut ng nanay mo. Boses lang po yun. Meron din po boses na medyo nakakarindi sa tenga. Ano? Tanggapin po natin yung katotohanan na may mga ganong boses. Pero madalang lang naman yun. Ano? At lalo ka maririnig kapag ikaw ay sinasermonan. Ano? Pag ikaw ay nakakarinig ng mga hindi magagandang bagay. So, ang tinig po ay isa rin proseso ng komunikasyon. Ito rin po ay paraan ng ating pag-uugnay sa bawat isa. At yung tono ng boses mo, magre-reflect sa tunay mong nararamdaman. Hindi ba? Pag narinig mong galit na yung kasama mo, ano? Mararamdaman mo yan sa tone of voice. So, hindi lang po siya sa forma ng komunikasyon, kundi isang ekspresyon. At pagkakakilalan kung sino ka. Meron mga mabagal talaga magsalita at talagang monotone. Ano? Meron namang high pitch. Yan si Ate Grace. Kasi walang mic yan, pwede naman. Rinig na rinig yan sa buong ng Santos. So meron namang napakahina ng boses, no? Meron ba dito tayo ganun kapatid? Wala namang ganun. Pero may kaibigan po akong ganun. Na napakahina naman ng boses. So, regardless po, mga kapatid, kung ano ang pitch ng boses mo, yung tinig na sinasabi po ay isang paraan ng ugnayan natin sa isa't isa. At ito po ay ginamit na kasangkapan ni Propeta Isaías. Kung paano niyang inihalintulad ang boses na kanyang narinig. At ang tinig nito ay mula sa Diyos. Actually, it is a powerful tone. A powerful voice, sa batag ito kanyang sinabi, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tambakan ng bawat bangin at patatabihin ng bawat bundok at buwan. So meron po powerful o makapangyarihang boses na ibinabahagi sa bawat isa sa atin sapagkat ang kanyang mensahe ay hindi galing sa kanya, kundi mula sa Diyos. It is a warning.
Pag sinabi mo natin babala, meron nakaambang panganib. Panganib sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pero sa mga taong may pagkilala sa Diyos, ito ay tinig ng pag-asa. Tinig ng pagpapaalala. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, tayo po ay pinipili lang din natin yung ating mga naririnig. Kung meron pong boses na tayo ay naririnig, no? Bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, isa pinipili lang din natin yung ating pinapakinggan. So usually, yung mga hindi magaganda, ayaw natin pakinggan kasi nakakasakit sa ating sarili. No? At tayo rin, minsan nagiging cause ng hurt, ng sakit sa ating kapwa. Pero alam niyo po ba, dito po sa talatang nating binasa, totoo, na masakit ang gustong ipabatid sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay nakakaranas at gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Pero kung tayo ay sumusunod sa harap ng Diyos, huwag ninyong alalahanin yan. Sapagkat ang boses na ito ay isang mapagmalasakit na pagpapaalala sa Kanyang mga anak. Sa mga tao po na gumagawa ng mga kabuktutan, mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon, ito ay isang masakit na paalala. Subalit para sa mga tao at lingkod ng Diyos na tapat sa Kanya, ito ay isang napakasamyo at maganda sa tenga na paalala. Sumunod po mga kapatid, atin namang sindihan ang kandila ng kapayapaan. Ang kapayapaan po sa lumatipan ay tinranslate sa iba't ibang mga konteksto at kalalagayan. Meron daw pong forma ng kapayapaan na wala ang ingay. Absence of noise. Pero ito ba ay katiyakan na merong kapayapaan? Ano po ang isang expression nito? Naalala niyo po ba ang salitang Cold War? Yung Cold War po mga kapatid, merong gera at nagbabantang gulo sa pagitan ng dalawang bansang malalaki. Ito po yung Russia at saka ang Amerika. Ganun din daw po sa buhay natin. Minsan nakakaroon tayo ng Cold War. Yung Cold War mga kapatid, simple lang, hindi kayo nagpapansinan. Hindi nga kayo nagsalitaan, wala kang narinig na gulo o away, pero pag hindi kayo nagpapansinan, there is also an absence of peace. Wala rin po ang kapayapaan doon. So, ito ang unang ekspresyon ng kapayapaan. No? Meron na naman daw kung kapayapaan na talagang ikaw ay mananahimik lang at yung isang group, isang side naman ang siyang nagsasalita o nagpapahayag ng kanyang damdamin. Pero yung isang uri po ng kapayapaan na tinutukoy sa ating banal na kasulatan ay buo at ganap. Pag sinabi mo natin buo at ganap, merong mutuality. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nagnanais ng kapayapaan, hindi na isang side ng gusto ng kapayapaan, kundi parehong partido. Alam niyo po sa buhay ng isang iglesia, tayo po ay nabubuhay sa conflicts. Wala pong simbahan na walang conflict, mga kapatid. Tandaan yan. Sabihin nyo, ayoko na sa simbahan niya kasi laging may nag-aaway dyan. Dahil mo, baka pag lumipat kayo sa ibang simbahan, ganun din, may makikita kayo na hindi maganda. Kaya na mangyayari sa atin, magiging grasshopper ka lang tayo. Ang tawag ko sa tipaklong. Tipaklong na Kristiyano. Gusto nyo ba na gano'n? Pahap-hap ng mga simbahan, ano? Kasi wala siyang satisfaction sa simbahan niya. Wala akong
tayo makikitang buod na iglesia. Mangyayari po yan kapag doon na sa kabilang buhay. Pero habang nandito po tayo sa mundo, at lalo higit ang katawan ng ating Panginoon Jesus is the church is a divine and human institution. Ibig sabihin, itinayo ito, binuo ng ating Panginoon, siya ulo ng iglesia, subalit tao pa rin ang nagpapatakbo ito. At bilang mga tao, meron tayong mga kakulangan at kahinaan sa isa't isa. Kaya huwag po natin expect na, uy, simbahan nga, ayaw ko dyan talaga dyan. Lipat na lang ako dito kasi mas nag-bless ako dito. Hindi nga lang, may mas malalang problema doon. Eh syempre, pag ikaw church-goer, minsan, sisimba ka lang, hindi ka lang, hindi mo masyado napapansinin eh. Pero pag ikaw ay naging leader, andyan na ang conflict ng isa't isa. So tayo daw po mga kapatid ay mga tagapamayapa, tagapagtaguyod ng kapayapaan, peacemakers. Pag ikaw ay peacemaker, muna-muna, naniniwala ka na magkakasundo kayo. Ikaw ay naniniwala sa pakikipag-deal at pakikipag-usap sa anumang mga bagay na hindi naiintindihan natin o mga hindi pagkakaunawaan. So meron kang paniniwala na mangyayari ang isang pag-aayos. Dahil kapag hindi ka na naniwala, hindi ka na magiging peacemaker. So, unang-una, kailangan po natin kontrolin ang ating mga emosyon at damdamin. So, tuwing tayo po ay nakikipag-ayos. Okay na magkaroon ka ng emosyon, damdamin at galit, tampo. Pero huwag mo yan panatilihin sa puso mo. Una-una, papanik ka. Gusto niyo ba yung itsura mo? Itsurang, end of the world? Diba? Mangyari man yan sa puso mo, sa damdamin mo, palipasin mo na yan. Huwag mong panatilihin sa sarili mo yan kasi ikaw rin ang maapektuhan yan. Tatanda ka na, papanik ka na, baka atakihin ka pa sa puso. Ayaw naman natin ng ganon. Yung mga ganyang conflicts, pinapalipas yan. Huwag kayo mag-stay dyan. Dahil hindi natin binababaran ang mga ganyang suliranin. Paano natin ma-overcome? Siyempre, kapag ikaw ay napupuspos ng ibang uri ng spirito, may maririnig ka kasi din eh. Diba? Sususugang ka na ng taling. Sige, alihin mo yung damdamin mo. Ano mo yan? Patulan mo yan. Sige, magaling ka dyan. Sige. Para ma-overcome mo yan, kailangan mong tawagin ang presensya ng banal na spirito. At sabihin mo sa kanya, umayas ka sa akin. At pinapalitan ko ng diwa at spirito ng kapayapaan ang aking sarili. So, mga kapatid, kailangan natin overcome ang kapayapaan. At ma-overcome natin ito sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. At dapat naniniwala tayo na mangyayari ang pagkakasundo sa bawat isa sa atin. Mangyayari lang po kapayapaan kapag mayroong pagtutuwid. So, dapat hindi po natin ibabaliwala yung ating naging pagkukulang sa isa't isa. At dapat akuin natin ng may pagpapakumbaba ang anumang pagkakamali na nagawa natin sa ating kapwa. Kung nasaktan man natin yung damdamin ng bawat isa, humingi tayo ng tawad. Maraming kawalan ba sa atin, ha? Yun ang problema. Kasi may mga tao na hindi kaya humingi ng pagpapatawad sa kanyang kapwa. Na tila baga, pag humingi siya ng sorry, wala na. Tanggal na yung kanyang
pagiging kanyang personalidad. Humingi tayo ng tawad sa isa't isa sa kagat ng ating Panginoon ay nagpapatawad sa atin. At kapag merong kapayapaan na nananatili sa ating mga puso at sa ating mga buhay, it will reflect yung beauty, no? Yung image natin, yung reflection ng Diyos ay mananatili sa iyo. Na makikita sa iyo, kapatid, glowing kaya ta ngayon. Ano? Bakit? Kasi tinanggal mo na yung burden sa sarili mo. At ang namumunga sa iyo at ang nagpapahayag ay ang kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesus. Na makakatulog ka na ng maayos, makakagising ka ng maayos at makakagawa ka sa buong maghapon ng produktibong paggawa sa meron kang kapayapaan. Sino pong may gusto ng gano'n? Gusto natin yun, di ba, mga kapatid? Ayaw natin na tayo po ay natatambakan na ganitong uri ng mga suliranin. Totoo po yun. Alam niyo mga tao, maraming mga tao ang iba't iba level ng pag-move on, no? May iba, madali. May iba, matagal. At yung ayaw ng ating Panginoon, yung paulit-ulit natin na binabalikan yung mga nakaraan. Naalala ko tuloy nung namatay si Mercy Sunod, yung vocalist ng 80s, no? Di ba may kapag-bahay na may mahilig mag-video, okay? Araw-araw yung bagay 80s na kinakanta. Kaya pag-visit ko, parang pumasok na sa isip ko yung ayoko sana. Ganun na lang lagi yung narinig ko eh. Ano? Tapos, nasasaktan na ako. Dahil. Parang tumatak na sa isip ko kasi 5 araw ba naman, nakapalid, 80s ang kinakanta. Pagkatapos niya mamatay, hindi nakabusog naman yung apat to. Ito yung lagi ko namin sa kapitbahay namin. Ako minsan talaga hindi ako makamove on. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kasi minsan nasa-cellphone ako ng kailangan mag-move on. Pero ako hindi ko nakapag-move on kasi araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, ages. At saka apat to yung narinig ko. So, ginagawa ko na lang, pinapatugtog ko yung halin ng Emmanuel. Yan. Makapag-practice na nga lang. So, alam niyo mga kapatid, nahirap talaga ang pagtingin ng kapayapaan, ano? Talagang ito'y proseso. Kasi sa sarili natin, may mga bagay tayo dapat ayusin. Kailangan natin itong isuko sa Diyos. Kasi kung tayo lang po, o scientific kong pamamaraan, sandun yung mga counselors, psychologists, pero ang tunay nilang nakapayapaan, magmumula lamang sa Panginoon sa Kristo. At kapag yan po ang ating pinaghawakan, magkakaroon po tayo ng sapat na lakas para maging kasangkapan naman at instrumento ng kapayapaan. So mga kapatid, sa umaga ito, tayo po ay isang bayan na tagapagtatahag ng kapayapaan. Tayo po ay isang komunidad na tagapagtatag ng kapayapaan. Mahalin po natin ang kapayapaan sapagkat ito ay bahagi ng ating katangian bilang mga lingkod ng Diyos. At ito ay isang bunga ng Espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, nanalakad ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong basahin ng tulunan ang ilang bahagi ng pangdaigdigang deklarasyon ng karapatan ng tao. Ang lahat ng tao ay isininang na malaya
at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinatalooban ng katwiran at budhi at dapat mapalagyan ng isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Ang siya po. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kayaan mga lahat sa kahayag na ito, nang walang anumang uri ng pagkakamit. Kaya ng langit, kulay, kasarian, wika, reliyon, kulturo, pagpolitika o iba. Pinagmulang sa kulipunan, ayarian, kapanahan o iba katayuan. Bukod dito, walang tatanging gawin batay sa katayuang pagpolitika, konstitusyon o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong pinagbibilangan ng isang tao. Maging ito ay nagsasariling, itinitiwala, hindi makapangalahan sa sarili o nasa ilalim ng anumang kataan ng kanyang soberanya. Ang mga bata po at kabataan, Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanaran ng sarili. Walang namamang maiuwi sa bawat araw ng iyong makakapaligid at wala makakalakad na ang mga UCM po, ang mga CWA, kahit ang lahat ay patay-patay sa ating batas at may karapatan sa walang pagkakami ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pangkain ng pangangalaga laban sa mga pagkakami aming nalalabas sa pahayag na ito at laban sa mga pagbubuyo sa kayong pagkakami amin. Ang bawat tao ay may karapatan sa mag-isang lunas ng karapatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na pinagkakalog sa kanya ng saligang batas o ng batas. Tayo pong lahat, walang sino mang kapailalim sa di makatwirang pagkakit, pagpigil o pagkakatapon. Ang bawat tao ay may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang pinipilingan sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na kriminal laban sa kanya. Ang ilang artikulo ng pambansang ilang bahagi ng pandaigdigang deklarasyon ng karapatan ng tao. Anyaya sa pagkakaloob. Habang tayo ay nagdiriwang sa pagdating ng ating Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan, tayo ay naasahan na magbahagi ng kapayapaan dahil sa ating tinatamasa sa kapayapaan mula sa Panginoon. Ipagkaloob natin ang pagpapasalamat sa pamamagitan ng ating mga kaloob, ikako at mga pangako para sa ikatuparan ng pagpapatuloy at ng ministeryo ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Ang paglikom ng mga alay at mga pangako.
pinapaloob namin sa iyo ang aming mga kakayanan bilang kapahayagan ng aming pagpapasalamat na niloob mo sa aming maranasan. Naway ang aming simbulong ito ay pagpapasalamat ay magsilbi sa iyong misyon sa iba-ibang ministeryo ng paglilingkod. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo ng kapakababaan sa mga oras nito. Taglay ang pagkilala na walang sino man sa amin, karapat dapat kami lahat ay pagsamantalang lumayo sa inyo. Sa mga panahon, Panginoon, na kami ay hindi naging daluyan ng kapayapaan. Na kami ay nanatili sa bukso ng aming damdamin, sa aming mga galit at puot, sa aming mga sariling pamantayan. Na kami, O Diyos, ay pansamantalang hindi nakinig sa inyong boses, sa inyong tinig, na nagsasabi na kami ay magbalik loob sa inyo. Na kami ay pagsisi at talikdan ang anumang mga maling gawi namin kinaharap sa nakalipas na panahon. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung kami ay hindi naniwala pansamantala sa pakikipagkasundo. Patawarin niyo rin po kami kung sa mga pagkakataon na kami ay paulit-ulit na bumabalik sa aming nakalipas at hindi inaaya na kami umiktaw
at humarap sa kasalukuyan at maging sa kinabukasan. Panginoon, kayo lamang ang aming lakas. Kayo lamang ang aming sandigan. Panginoon, pinakilala ninyo na kayo ang prinsipe ng kapayapaan. Kayo nga, Panginoon, muli ang maghari sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Manatili na kayo ang siyang namumuna sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At kayo rin, Panginoon, ang namumuna sa bawat gawain, lalo higit ng inyong iglesia sa dapit ito. Muli namin, Panginoon, may tinatalaga sa inyong harapan ang nalalamig na Christmas ng Tata. Panginoon, payapain niyo po ang bawat isa sa amin. Ipanatag ang aming mga damdamin. Ihayag ang aming pagpapakumbaba sa bawat isa. Kung kami man po, Panginoon, ay nagkamali sa aming kapwa, matuto kami humingi ng pagpapatawad. At kami rin, Panginoon, ay magpatawad sa aming kapwa, sa mga tao na kasala sa amin. Kung paano kayo ay nagpatawad sa aming Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami na may sa buhay ang lahat ng inyong ipinapaalala sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. At sa inyong habag at biyaya, Panginoon, bagaman kami ay mga makasalanan, paunti-unti ay patuloy namin na ipapahayag na kayo ang Diyos na siyang pinikilala namin at sinasamba mula noon, ngayon, at magpasawalang naman. Panginoon, pangunahan ninyo ang choir members, ang bawat leaders, Panginoon, ang bawat bahagi ng gawain ito, ang lahat ng mga komite, ang mga tao na nagkakasangkapanin, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala. At higit sa lahat, Panginoon, sa araw mismo ng Christmas ng Tata, i-cover niyo po, Panginoon, ang iglesia nito ng inyong banal na dugo. I-cover niyo po, Panginoon, ang bawat participants, ang bawat mga manunood. At may pahayag namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na paunahin sa iglesia nito at wala ng iba ka. Panginoon, samahan niyo po at gabayan ng bawat isa sa amin sa aming pansamantalang paghihiwalay. Sa aming paggampan ng mga gawain na inyong pinagkatiwala sa amin. Sa mga kapatid namin, ng mga manggagawa na darako sa kanilang paghahanap buhay. Pangunahan na ingatan niyo sila. Sa aming mga kapatid na mga mag-aaral at estudyante, ingatan niyo rin po sila, Panginoon, sa aming mga magulang na nasusumikap upang may taguyan ng kanilang pamilya. Kaya hindi pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. At igawan ninyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa araw-araw upang kami maging pagpapala din sa aming kapwa. At naniniwala kami, O Diyos, kami naman ay hindi pababayaan at iiwanan ng inyong mga anak sapagkat kayo ay tapat na nangako. Sapagkat kayo, O Diyos, ay nananatili sa inyong mga salita. At ito ang aming pinangahawakan sa mga oras ngayon. Panginoon, magigtado yan din kami ng kapayapaan sa abot ng aming makakaya upang magkaroon din ng tunay nilang na kapayapaan sa inyong piling. Sa inyong tanging pangalan lamang, O aming Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Nawa ang kapayapaan ng Diyos na siyang puno ng pagkaunawa ay pangalagaan at pakaingatan ng inyong mga puso at isipan. Ngayon at sa mapagsawalang hanggan para sa pagtataguyod ng katarungan at katotohanan upang makilala natin ang tunay na kapayapaan. Humayo tayo ngayong nakahandang iligid at paglingkuran ng ating isang Diyos. Ang Diyos manulikha, Diyos na tagapagligtas at Diyos diwang patnubay. Amen.